Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-55 kabanata ng mga awit at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay awit na isinulat ni David. Siya ay nagsulat ng maraming awit. At kanyang isinulat ang awit na ito sa panahon na siya ay nakakaranas ng problema. Siya ay hinahabol ni Haring Saul. Kanyang hari, kanyang boss, at manugang. Dito sa kabanatang ito ay si Absalom naman na kanyang anak ang siyang naghahabol sa kanya. Bilang isang ama, kung ang iyong anak ay nanumbat sa iyo na magkakaroon ka ng galit, ikaw bilang magulang ay magagalit. Ngunit sa sitwasyon ni David ay naroon din hindi lamang si Absalom kundi maging ang kanyang buong hukbo na naghahanap kay David. Kung kaya naman nagdala ito ng sakit kay David. Ang awit na ito na naisulat sa panahong si David ay kumakaharap ng problema ay isang parehong awit na nagtuturo po sa atin. Manalangin ng taimtim at maging matagumpay. Huwag po dapat nating questionin ang kahalagahan ng pananalangin. Sa tuwing tayo nakakaharap ng problema, ang tanging magagawa na lamang po natin ay ang manalangin. Kahit sa panahon na tayo ay malapit na sa kamatayan. Marapat lamang po tayong manalangin ng taimtim. Unang talata, verse 1 to 8. Sa takot ng kamatayan, tumakbo sa tanggulan. Sa verse 2, lingapin mo ako ay sagapin sa bigat ng aking mga suliranin. Sa verse 3 naman, sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako't hindi mapalagay. At sa verse 4, ang dulot sa akin nila ay kaguluhan, namumuli sila. Ito ang aking puso ay tigib na ng lumbay sa aking takot na ako ay pumanaw. Ibang-iba po ang pakiramdam at emosyon ni David dito kumpara sa panahon na siya ay hinahabol ni Saul. Iba ang level ng sakit na dinaramdam ni David dahil ang kanyang anak na si Absalom ang naghahabol sa kanya. Kung tutusin, kung aaralin po natin mabuti, ang hukbo ni David at ang hukbo ni Absalom ay hindi kailanman naglaban. Ibig sabihin, ang dinaramdam ni David ay hindi dahil sa pisikal
physical na pananakit, bagkus ay sa kanyang puso. Masama ang kanyang pakiramdam dahil sa pagtataksil ng kanyang anak na si Absalom. Ang kalumbayan ng kanyang puso ay dahil sa pagtataksil na ginawa ni Absalom at na maging ng kanyang hukbo. Sa verse 5, sa tindi ng takot, ako'y nanginginig, sinasaklot ako ng sindak na labis. Ito ang isa sa pinakamababang punto ng buhay ni David. Siya ay tumatakbo palayo dahil sa banta ng kaaway at naroon ang kanyang pagnanais na maging tulad na lamang ng kalapati upang siya ay makalipad. Sa ganitong panahon, ano ang ginawa ni David? Ang kanyang ginawa ay ang manalangin. Mababasa natin sa verse 1 and 2 ang kanyang daing sa Panginoon. Pinili ni David na tumakbo sa kanlungan ng Diyos, saka manalangin. Kung tayo po ay tatakbo palayo sa bawat banta, saan po tayo pupunta? Ang ating pagtakbo ay saan patungo? Naway piliin po nating tumakbo sa tanggulan ng Diyos. Sa verse 2, sa ikalawang talata, verse 9 to 15. Sa pananalangin, makikita natin ang laban ng kaharian. Sa pagharap ng pagtataksil ng anak ni Absalom, bilang isang ama, ano kaya ang pakiramdam ni David? Wala naman siyang ibang masabi. Ang pagtataksil ng kanyang anak ay isang punto. At ikalawang punto ay marami din sa kanyang mga naunang hukbo ang sumusunod na rin sa kanyang anak na si Absalom. Naroon ang pag-iisip marahil ni David na ano ba ang kanyang ginawa. Ito ay napakahirap na sitwasyon na kinaharap ni David. Maging ang punong pari ay nagnanais na sumunod kay David upang dalhin ang tipan, ngunit hindi ito hinayaan ni David. Para kay David, kanyang nakita ang kanyang pagkakamali. Kanyang nakita ang problema na kanyang kinakaharap. Sa verse 9, sila ay wasakin Yahweh, guluhin mo, pag-uusap nila ay bayaang malito, yamang karahasan ang nakikita ko at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Pag-uusap nila ay bayaang malito. Ito ay maihalin tulad po natin sa sitwasyon ng Babel.
kung saan nagkaroon ng maraming lengguwahe kung kaya hindi natuloy ang pagtatayo ng Tore ng Babel. Ngayon, sa sitwasyon ni David, nakita niya ang kanyang problema. At pinili niyang lumapit sa Panginoon saka dumulog sa kanya. Pinili niyang lumapit sa Panginoon at manalangin sa kanya. Doon ay naunawaan ni David ang kanyang sitwasyon at kanya ring naunawaan na ang pakikipaglaban ni Absalom sa kanya ay pakikipaglaban din sa lungsod ng Panginoon. Sa verse 11, sa gitna ng lungsod na wasak ng tunay, naghahari pa rin ang katiwalian pati pang-aapi ay nasaksihan. Dito nakita ni David na hindi naman talaga siya ang may problema, bagkus ay ang kasamaan ng kanyang mga kaaway. Nilisan na ni David ang Jerusalem. Sa panahon na yon ay nilisan niya ang Jerusalem dahil sa paghahabol ni Absalom. Gayunpaman ang hukbo ni Absalom ay napakasama dahil kanilang winasak ang lungsod. Kanilang winasak ang lungsod ng Panginoon. Kung kaya naman sa pananalangin ni David, ay natanggap niya ang pangitaing ito mula sa Panginoon at natanggap niya din ang dapat niyang ipanalangin. Nanaway wasakin ng Panginoon o wasakin ni Yahweh ang pag-uusap ng kanyang mga kaaway. Sa pananalangin ni David ay nakita niya ang laban sa kaharian ng Diyos. Verse 12, kaya kong mabata at mapagtiisan kung ang mangungutya ay isang kaaway, kung ang maghahambok ay isang kalaban, kayang-kaya ko pa siyang pagtaguan. Verse 13, ang mahirap nito ay tunay kong kasama, aking kaibigang itinuturing pa. Sa verse na ito, mahihinuha po natin na nalaman na ni David ang pagtataksil maging ni Ahitophel na kanyang kaibigan at tagapayo. Akala ni David ay mayroon siyang maayos na relasyon kay Ahitophel, ngunit naroon na siya ay pinagtaksilan nito. Kahit saan man magpunta si David, ay naroon ang katagumpayan dahil siya ay pinagpapala ng Panginoon. Ngunit sa mga tagumpay na ito ay kailangan pa rin nilang makipaglaban. Kung kaya naman mayroon siyang kawal na si Joab. At mayroon ding tagapagpayo ng pangalan ay Ahitophel. Si Ahitophel ay makapangyarihan din. Ang paghingi ng payo sa kanya ay tulad ng paghingi ng payo sa Panginoon. Yun po ang level ng anointing o ng kaloob na mayroon si Ahitophel pagdating sa pagbibigay ng payo. Gayunpaman, dumating din sa punto na pinagtaksilan niya si David.
Kung matatandaan po natin, si David ay siyang naging dahilan kung bakit namatay si Uzziah, at si Uzziah naman ay mayroong asawa na si Bathsheba. At kung tutuusin, si Bathsheba ay kamag-anak din ni Ahithophel. Si Uriah, Bathsheba at Ahithophel ay mayroong koneksyon. Ang pagtataksil ni Ahithophel ay nag-ugat pa magmula nang ipinapatay ni David si Uriah at kinuha si Bathsheba. Kung kaya naman sa pag-uudyok ni Absalom ay nagpatuloy ang pagtataksil ni Ahithophel. Sa unay, hindi alam ni David ang lahat ng ito, ngunit sa kanyang pananalangin ay kanyang naunawaan ang lebel ng laban na kanyang kinakaharap. Doon niya natanggap ang pangitain na si Ahithophel na dati niyang kaibigan na tagapayo ay ngayon nagtaksil na rin sa kanya. Sa verse 15, biglang kamatayan nawa ay dumating, ihulog ng buhay sa daigdig ng mga patay, sa kanilang puso't maging sa tahanan, yaong naghahari pawang kasamaan. Nang makita ni David ang sitwasyon na ito, pagdating sa pagtataksil ni Ahithophel, kanyang naalala ang pagtataksil din ni Korah sa Panginoon. Ang pagtataksil ni Korah ay naging dahilan upang sila'y parusahan ng Panginoon. Kung kaya naman maging ang parusa na idinalangin ni David ay tulad ng nangyari sa pamilya ni Korah. Biglang kamatayan at ihulog ng buhay. Dito makikita natin na sa ating pananalangin ay lalong magiging klaro ang sitwasyon na kinaroroonan natin. Sa ating pananalangin, makikita po natin ang kamalian natin. At naroon na makikita din po natin ang laban sa pagitan ng mga kaharian. At marapat lamang na makita po natin ang dapat nating ipaglaban para sa kaharian ng Diyos. Ikatlong talata, 16 to 23. Sa ating pananalangin, makikita natin ang kabutihan, kadakilaan at katuwiran ng Diyos. Sa pag-alam natin na ang sitwasyon na mayroon tayo ay laban ng mga kaharian, marapat lamang na tayo'y patuloy na manalangin. Kaya lamang ako hihingi ng saklolo, aking natitiyak ililigtas ako. Verse 16.
Sa panalangin ni David ay nakikita niya ang pagkilos ng Panginoon. Verse 18, ililigtas ako mula sa labanan at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ng mga kaaway. Nakita ni David na inililigtas siya ng Panginoon. Ang Diyos na hari sa mulat mula pa ay diringgin ako, lulupigin sila pagkat ni sa kanya ay wala silang takot, ayaw nang magbago at magbalik loob. Verse 19. Sa pananalangin ni David ay kanyang napagtanto na inililigtas ng Panginoon ang kanyang mga tao, ngunit pinaparusahan ang mga taong hindi sumusunod sa kanya. Dito, nakita ni David ang laban sa pagitan ng mga kaharian, ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng kasamaan. Nagkaroon ng kapayapaan sa puso ni David. Kung kaya naman nagsimula din siyang magturo. Sa verse 22, ilagak kay Yahweh iyong salaranin, aalalayan ka at pagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ang Panginoon ay isang makatuwirang Diyos. Kanyang hahatulan ang mundo. Kanyang pinoprotektahan ang mga matuwid. Sa pag-unawa ni David ng prinsipyong ito, ay itinuro niya din ang parehong prinsipyo na ito sa kanyang hukbo. Kaya naman naging ganon ang kanyang sinabi sa verse 22. At maging sa verse 23, ngunit ang bulan at mamamatay tao, o Diyos, sa hukay sila itapon mo. Hindi magtatagal ang buhay nila sa daigdig, ngunit tanging sa Diyos ako ay mananalig. Si Absalom ay namatay sa murang edad dahil siya ay naisabit sa puno dahil sa kanyang buhok. At doon siya namatay. Pagdating naman kay Ahithophel ay kanyang ibiniti ng kanyang sarili, saka namatay. Ang mga kaaway ni David ay hindi nagtagal. Dito nakita natin ang katagumpayan ni David. Siya ay nagkaroon ng kapayapaan mula sa mga kaaway na ito. Si David ay naging puno ng pananampalataya at nagpalakas ng loob ng iba. Kung kaya naman ang awit na kanyang isinulat, ito pong Psalm 55, ay naging awit na nagtuturo din sa iba. Kahit ano pa man pong kinakaharap natin sa ating pananatili sa presensya ng Panginoon, ay Kanya pong bubuksan ang ating mga mata. Saka natin malalaman at maunawaan kung ano man ang nangyayari sa ating buhay. Hindi lamang po pagdating sa personal na level, kundi maging din sa level ng kaharian. Kung tayo po ay ginawa ng mali at hinahabol ng iba, marapat lamang po na siyasatin natin ang ating mga puso, siyasatin ang ating buhay. Tulad ni David,
Dapat niyang maunawaan kung bakit siya pinagtaksilan ni Ahithophel. Alam ni David na siya'y nagkamali rin. Dahil ang buong pamilya ni Ahithophel ay naging tapat sa kanya, gayunpaman dapat niya pa rin siyasatin ang kanyang buhay kung bakit siya pinagtaksilan ni Ahithophel. At sa kanyang pananalangin ay kanyang nakita na ito'y laban sa kaharian. Nagpatuloy siya sa kanyang pananalangin hanggang sa maunawaan niya ang kabuuan ng kanyang sitwasyon. At sa dulo ng lahat ng ito ay naroon ang kanyang pananampalataya na siya ay magiging matagumpay sa tulong ng Panginoon. Naway, tulungan po tayo ng Diyos. Sa pinakamababang punto ng buhay ni David ay naroon na siya ay nagtuturo pa din. Siya ay nanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Naroon ang kanyang panalangin na magkaroon ng kalituhan sa kampo ng kanyang mga kaaway, na naway sila'y parusahan ng Diyos. At ang lahat ng ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Ito'y nagpapaalala lamang na kailangan din po nating manalangin. Taimtim na manalangin. Sa tanggulan ng Diyos, tayo ay manalangin. Sa umaga man o sa gabi ay magpatuloy po tayo sa pananalangin. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng katagumpayan. Purihin po natin ang Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Sa tuwing kami ay walang makakapitan at malalapitan, Ikaw ang Diyos na siyang makatutulong sa amin. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Naway bigyan mo kami ng kalakasan at ng katagumpayan.
Banal na Espiritu, Ikaw ay aming tinatanggap. Sa umagang ito ay tinatanggap ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw ay aming kailangan. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming suporta. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon, pinapasalamatan ka namin dahil kailanmay hindi mo binabaliwala ang bawat naming panalangin at pagluha. Hindi mo binabaliwala maging ang kawalan, ang aming galit, ang kawalan namin ng pag-asa. Panginoon, nakikita mo ang lahat ng ito. Ngayong umaga, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, kami ay tumitingin sa iyo. Kami ay tumitingin sa iyo. Panginoon, Ikaw ang aming tanggulan. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, si David ay pinagtaksilan sa kahinabol. At ang tanging paraan upang siya ay makaalis sa kanyang kalungkutan ay ang Panginoon. Maaring sa atin pong mga kapatiran ngayon ay may mga kinakaharap po tayong problema na hindi po natin malampasan. Gamitin po natin ang oras na ito upang manalangin sa Panginoon. Tayo po ay pumasok sa tanggulan ng Diyos. Siya po ang ating kaligtasan. Maaring ikaw ay pinagtaksilan ng iyong malapit na kamag-anak at nagdulot ito ng labis na kalungkutan sa iyo. Ngunit sinasabi ng Diyos na siya ang ating tanggulan. Manalangin po tayo. At ilagak sa Diyos ang lahat ng sakit na ito. Maaring ikaw ay napagtaksilan o kaya ay ang problemang kinakaharap mo ngayon ay hindi konektado sa pagtataksil, ngunit naroon pa rin ang kabigatan ng loob. Kahit ano pa man pong problema na mayroon tayo, idulog po natin ito sa Diyos. Sinasabi ng Diyos na tayo ay Kanyang pinapakinggan. Tayo ay papakinggan ng Diyos. Atin pong lampasan ang kalungkutan at kabigatan ng loob na mayroon tayo. Ipanalangin po natin ang lahat ng ito sa Diyos. Tayo po ay tumakbo sa tanggulan ng Diyos. Ito po ay isang pagkakataon upang ating maranasan at makita ang kadakilaan ng Diyos. Sa kabila ng kabigatan ng loob na mayroon tayo, atin pong panghawakan ang mga salita ng Diyos, atin pong panghawakan ang Kanyang mga pangako. Tulad ng kung paanong tinulungan ng Diyos si David, maniniwala po tayo man din ay tutulungan ng Panginoon.
isuko po natin ang lahat sa Kanya. Panginoon, sa iyong ngalan ay amin pong isinusuko ang bawat kabigatan ng loob, maging ang aming simbahan 611 ay nakakaranas ng pag-uusig ngunit kami ay tumatakbo sa iyo. Ito po ang tanging paraan upang kami makalabas sa problemang ito. Panginoon, pinupuri ka namin. Tayo po ay tumindig at purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid, maaari po tayong humanap ng kapareha at atin pong ipanalangin ang ating iglesia. Sa atin pong Fortress Prayer Meeting ay atin pong ipinapanalangin ang ating simbahan, maging si Pastor Joshua at Simo, ang mga curator staff at bawat kongregasyon. Magpatuloy po tayo sa pagtindig ng may pag-ibig. Atin pong ipanalangin ang ating simbahan, maging ang ating personal na buhay. Ang Diyos ay ang ating tangkulan at ang ating tagapagligtas. Atin din pong ipanalangin ang Israel. Ipanalangin po natin ang Jerusalem, ang Israel na naway magkaroon ng kapayapaan sa lupaing iyon.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at pinupuri ka namin. Sa buhay ni David, ay pinili niyang tumakbo sa Panginoon. Sa kanyang laban, ay nakita niya na ang laban ay maging sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananalangin, kami din ay dumudulog sa Panginoon at naniniwala na ang bawat naming panalangin ay magiging proteksyon para sa lahat, para sa simbahan, para kay Pastor Joshua at Simo. Amin din pong ipinanalangin ang kapayapaan sa Jerusalem, kapayapaan sa Israel, dahil alam po namin na sa aming pagmamahal ng iyong piniling lungsod at maging ng iyong piniling simbahan ay alam naming pagpapalain mo rin kami. Ang iyong simbahan ay magtatagumpay. Ang iyong bayang pinili ay magtatagumpay. Naway tulungan tayo ng Diyos sa bawat nating laban. Tayo po ay magtatagumpay sa piling ng Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Matapos magtagumpay ni David, ay nagsimula siyang magturo. Sinabi niya sa verse 22, ilaga kay Yahweh iyong suliranin, alalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Atin pong ilagay ang ating pangalan dito. Halimbawa, Deborah, ilagay mo kay Yahweh ang iyong suliranin. Alalayan ni Yahweh si Deborah at ipagtatanggol rin. Si Deborah ay matuwid at di niya bibiguin. Ilagay po natin ang ating pangalan sa verse 22. Ruth, ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin. Ruth, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Si Ruth ay di niya bibiguin. Gawin po natin ito ng may pananampalataya.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at aking ipinapagpala ang lahat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking ipinagpapala ang lahat. Sa tuwing ikaw ay nasa mababang punto ng iyong buhay, naway iyong laging maalala na naroon ang tanggulan ng Diyos. Naroon ang Panginoon na nagnanais na yakapin kang muli. Sa panahong hindi mo alam kung saan ka pupunta, naway piliin mong tumakbo papalapit sa Panginoon. Siya ang iyong backup at nais niyang lagi kang suportahan at laging tulungan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay pinagpapala kita. Naway ang mga bersikulong aming binasa ay mapunta sa aming puso. Hindi hahayaan ng Diyos ang mga matuwid at sila'y hindi niya bibiguin. Ito'y hindi dahil ikaw ay mabuti o hindi, bagkus ay dahil ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto. Magkaroon ka ng pananampalataya at paniwalaang hindi ka bibiguin ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapalang lahat na sa iyong buhay, kahit ano pa mang problema na iyong kinakaharap, naway piliin mong manalangin sa Panginoon, tumingin sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Lahat ng iyong problema ay iyong matatagumpayan, mapagtatagumpayan. Ikaw ay magiging matagumpay. Ikaw ay laging magwawagi. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang pagpapala para sa lahat. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.